sa isang malayong lugar sa bulubundukin ng Tibungan Benguet ay matatagpuan ang isang barangay na may kakaibang ganda. Hindi kayang ihalin tulad sa ibang lugar dito sa Pilipinas at saan man sa mundo. Ito ang Barangay Takadang, isang barangay na mahirap marating dahil sa napaka-challenging na trail patungo dito. Bagay na kailangan pang butasin ang mabatong bundok upang magkaroon ng akses ng mga sasakyan at mas mapadali ang kalakaran at paglalakbay ng mga lokal na naninirahan dito. At isa din sa dahilan upang lumago ang turismo sa lugar, kaya nabansagan din ang mga ginawang daan dito na The Mighty Gates of Takadang. Gayon din ay kilala na ang lugar dahil sa dami ng mga waterfalls na halos magkakadikit ng umaagos sa mga kabundukan, na mas kilala natin ngayon na The Crying Mountain of Tibungan Benguet, na makikita mo lamang tuwing panahon ng tag-ulan. Pero alam nyo ba na ang barangay na ito ay nakapwesto at napapalibutan ng mga nagtitikasan ng mga bundok na bato na may kakaibang hugis o forma. Kaya naman mas nakilala ito sa tawag na The Rocky Wall of Beauties. Samahan pa ng mga nagtatayugan na rice terraces na lalong dumagdag sa kagandahan ng lugar. Tara, samahan niyo uli kami ni Bro JR TV na puntahan ang Barangay Takadang sa Tibungan Benguet. Tara, let's! Let's go sa unang attempt. Kung unang pag-attempt namin ni Bro JR, gabain itong biyak na bato. Ingat. Ha? Kaya bike na yun, no? Sabi. Ano? Ganat? Tara. Kaya yan. Isa-isa. Kung kailangan alalayan. Dito na tayo eh.
bumaba dito. Makyat. Pero alalahin mo ako doon, baka bigla kang tumumba eh. Napansin ko sa'yo, ang tapang mo sa ano, sa pagyat, dun sa palusong. Para mas dudulas kasi ako doon eh. Yan, moment of truth. Check natin kung kaya. Baka na matumba. Talaga medyo mahirap sa part na to. So kailangan natin bumaba. Alalahin yung motor. Medyo dus kasi yung mga gravel eh. Kumakayod. Kopya. Op. Subukan mo sakyan. Ito yung Fort Mighty Gate, no? Yan. Grabe yung ahonin din dito sa Fort Mighty Gate. Mamaya din yung pagbalik namin doon sa pangatlong gate,
Grabe din, mas mahahaba yung akyatin doon. Mapapalaban tayo talaga doon mamaya. So expect ko na yung matutumba ako. So salamat dun sa lokal na isa sa mga gumagawa ng daan dito sa packet ng Port Gate. Itinulak kami ni Bro JR kasi talagang napaka-loose talaga nung gravel. Hirapan kami. So thank you, buti na lang merong mga matulungin na lokal dito. Tuloy natin ulit yung biyahe natin. Maganda yung daan dito. Kahit pa paano maganda-ganda yung daan dito. Hindi siya akyatin. May mangga. Sundan lang natin tong main road. Natin ito. May daan pang ginagawa dito. Tibungan Benguet. Halos 2 million, no? Opening of proper Takadang Road. Tibungan Benguet. Pataras services. Takadang to Baguio. Okay. Gumagawa sila ng daan dyan. Someday magiging kalsada uli yan. Magiging kalsada yan. Tignan natin kung anong meron sa dulo nito. Grabe oh. Ay no, may mga nakamarka dito. Uphill later. Oh, ini yata yung community oh. Lapit na tayo bro. Ayun na oh. Ganda. Napakaganda.
Wow! Ito kaya yung Crying Mountain na sinasabi nila. Ayun oh. Siguro. Yeah. Dito na tayo doon. May daan pa doon oh, pababa. Pinaka-community yata nila. Ano, may mga kabahayan na rito eh. So karamihan na makikita natin dito na structure ng bahay nila ay gawa sa yero. Kasi mas light yung material na ginamit. Mas light yung mga material na yan kapag ikabiyahe dito kumpara sa semento, buhangin, diba? Kaya karamihan ng mga bahay dito, kita nyo yung mga pader nila, yari sa yero. Big time oh. Papagawa ng ano, simentong bahay. Ang gastos yan. Bang meron sa dulo ng Takadang, at anong city na ba ang tawag talaga dito? Ayun yung eskwelahan no, makikita natin ngayon yan. Natin alam kung saan yan. Sige, silip muna tayo dito. Bakit yung school? Oo, ito yata yung pinaka-huli. Good morning po. May daan pa po dito? Ay dyan po yung pababa. Ano po ito po yung school? Pwede po kayang ano dyan? Sumilip? Pwede. Dito lang po namin. Thank you po. Oh. Dito tayo. Ito pala yung school nila. No?
Kasi hindi na pwedeng ipasok yata yung motor dyan. Bali ito na yung ano, eskwelahan dito. Dito na yung ano, yung school dito sa Takadang. No, hindi kami nagkakamali. Ito na. Ito na yung Takadang na sinasabi nila. Araw pala ngayon ng Sabado ba ngayon bro? Linggo no? Walang klase ngayon. Pero pwede daw tayo sumilip dito sa school nila. Para makita natin yung ano. Oo, kay ma'am kanina eh. Silipin natin. Pakaganda ng school. Ano kaya to? Elementary tsaka school na rin kaya? Ay, high school. Tingnan natin dito. Makikita natin mula dito pangalan ng school. SESA Sublino Alodos Elementary School, Takadang, Kibungan, Benguet. Nandito tayo ngayon sa kanilang elementary school. Yung kanilang munti at payak na elementary school. Ayan. Ito mga idol. SESA S. Alodos Elementary School, formerly Takadang Elementary School. Ganda ng mga classrooms nila. Ayan. Sabi ko nga sa inyo kung bakit yero ang kadalasang infrastructure ng mga bahay nila dito or katulad dito sa school ay dahil yan yung pinaka-light na materials na pwede nilang bitbitin mula sa kabiasnan kung saan makakabili sila sa mga hardware, diba? Tapos doon may ano doon, center yata nila yun. Ganda nitong lugar, grabe sobra. Ayan, targeted na natin ang papunta ng Crying Mountains. So mula dito sa school nila sa former Takadang. Hirap bigasin kasi ng pangalan ng school. Good morning sir. Let's go to Our next destination. yung pinaka highlights ng Takadang. Of course yung Crying Mountain, diba? Hindi kompleto yung ano natin, biyahe natin pag di natin napuntahan yun. Ibig sabihin madali lang sabihin ano bro. Pala napakahirap din puntahan. Napakahirap puntahan. Hi. Good Good morning po. Salamat po nakapasal kami dito. Salamat po sa napakagandang lugar nila. Ayan. Bali doon yung pababa ng Crying Mountain. Dun sa part na yun. Ayan. Ayan pupuntahan natin. Let's go. Good morning sir. Good morning ma'am. Nakaganda ng mga bundok dito, diba? Ayun, kahit paano naarawan na yung daan doon, kaya hindi na tayo medyo kakabahan umakyat mamaya.
So it's already 10:07 AM at dapat nakalabas na tayo dito mamaya ng 12. Dapat target time natin makalabas tayo dito ng mga 12. Muna tayo sa proper ng Tibungan. Tignan ng mga batang naglalaro sa labas ng bahay nila. So, na-enjoy nila yung nature. Doon kasi sa atin, diba? Sa mga nakatira na sa may access sa network, may access na sa internet, sa mga signal, ay busy na. Kahit anak ko, grabe, pag dumating yung nanay niya, cellphone, tablet, TV, yan. Kaya pagka minsan hinahayaan ko talaga maglaro sa labas ng bahay. Nandiyan yung mga kalaro niya. Paminsan-minsan ma-enjoy niya yung nature. Kapag pawisan dito sa lugar nila, napaka-limited ng access pagdating sa mga gadgets, sa signal ng cellphone, sa TV, di ba? Kaya yung mga bata lumalaki na na-enjoy nila yung laro, makikipaglaro sa ibang mga bata. Ito, medyo okay pa naman yung daan papunta rito. Pero sabi nga namin ni Bro JR, puntahan na lang namin din kasi nandito na rin naman na kami, diba? Kahit pa paano may dagdag sa mga kwento namin sa buhay namin. Tagal bago maulit to yung mga ganito. Kapag tumanda ako at nagkaroon na ako ng mga maintenance sa katawan, hindi ko na magagawa itong pagbumotor. Habang ngayon kaya ko pa, no, at the age of 35, okay, banat pagdating sa memory natin, no? Sayang nga lang hindi natin may sama si Commander kasi nga hirap yung ganitong hirap sa ganitong mga trail, yung may angkas ka tapos may dala ka pang gamit. So nakakaawa lang na bumaba siya tapos maglalakad. At least kami kaya namin bumaba, itulak yung motor na ang karga lang yung gamit namin. So maybe someday, no, pagka okay na yung daan dito at big time na tayo, pag may mga ganyang sasakyan na tayo, pick up, diba? Napakasarap nun, napakasarap. Grabe yung taas ng bundok dito. Wow, mapapawo ka. Tignan nyo naman, diba? Ayan o, diba? Taas ng bundok. Yan. Yan yung mga bagay na darating yung panahon. May kwento kami, diba? Hanggat kaya pa namin magmotor,
Nakakatakot nga lang pag nagkaroon ng landslide or ano dyan, mga falling debris na mga bato. Yung pinakadulo talaga nitong Takadang, saan talaga makita yung mga formation ng bundok, diba? Bukod sa formation ng bundok, yung Crying Mountain, anong itsura talaga sa personal. May mga rice terraces sila dun, no? Ano kayang community yun? Takadang pa rin kaya? Grabe yung daan dito. Alam nyo kung di pumayag si Bro JR or hindi siya nag-confirm sa pagpunta dito, nade-demonyo yung utak ko na pumunta mag-isa eh. Pero hindi baya Alilim. Siyempre hirap dun. Alam naman natin yung hirap dun, di ba? Sabi nga ng lokal kanina, dun sa may packet ng Port Gate, mas mahirap pa yung daan sa Alilim. Bakit? Pag paakyat ka, no? Dito sa Kibungan, mahirap pa raw yung daan doon kaysa yung aakyatin mo dyan sa may 40. Bagay na naintindihan ko nung inakyat ko na. Oh, ang ganda, diba? So, maghihirap na naman kaming aakyat dito mamaya. Pero importante, tuyo na. Kaya dapat bago kami aalis mamaya, naarawan na to, no? Laking bagay yan pag maaarawan yung mga yan, hindi madulas. Wow! Tama pa ba to? Tama pa ba to? Ang pinapasok namin. Wala, nandito na eh. Atras ka pa ba? Line, blow, cramp line. Layo. Tara, dito ka mo. Diyan ka upo. Ayan, yung nag-iisang waterfalls na nadat na namin dito. Bali, karamihan sa mga falls dito lumilitaw lang during rainy season or rainy days. Sa ngayon, dahil walang ulan, yan, pagtyagaan muna natin yung isa. So, may community pa papunta doon. So, nasilip din natin sa drone kanina yon. Malamang doon din yung sinasabi kanina doon sa taas, yung high school nila. Pakalayo, no? Pero may kuryente din daw doon eh. May source of power sila. Kaya hindi hirap yung mga tao pagdating sa kuryente. Then talaga napakahirap lang talaga puntahan itong lugar kasi gawa ng daan, rough road, tapos pagka umulan is maputik, so napakadulas ng daan, sabayan pa ng mga loose gravel, kaya ang tendency talaga natutumba kami.
Lalo ako, buti pa si Bro JR, wala pa siyang tumba mula kahapon dun sa Alilim. Nakailang tumba na ako dun. Kung saan din kami mismo nahirapan nung unang punta namin dito. Dun talaga ako nahirapan. Buti na lang nung pababa kami ng third gate kanina. Grabe yung tarik. Pababa. Gayon din dito. Dito okay pa eh. Kahit pa paano napuputol yung may landingan. Pag sinabi nating landingan, aahon ka ng pagkatarik-tarik. Basta pagdating dun sa taas, may flat surface na pwede kang tumigil at magpahinga. Yun. Diba? Ito rin. Palagay ko waterfalls din to. Grabe pala yung rock formation. Diba? Talagang solid na bato yung bundok dito. Nakakatakot nga lang pag nagkaroon ng rock slide yan, di landslide yan eh. Bato kasi yan eh. Diba? Hindi kami magtatagal. Maraming salamat sa mga nakilala natin dito sa lugar. So matinding, kung kanina matinding downhill, ngayon unlimited uphill naman ang gagawin namin pabalik. Mula doon sa entrada ng Takadang sa may village dun sa taas. Sir, thank you. Salamat po. It's already 11:15 AM at lilisanin na natin tong pinakadulo ng Takadang, yung pinakadulong kayang abutin ng motor or ng sasakyan. Pero meron pang community pagdating doon sa taas. Tara sir, thank you. Tayo bro. Pack my saddlebags with ghosts and no regret. Turn the key and watch the sun forget to set. This asphalt ribbon is a therapy, I know. It's the only way the poison in my veins will flow. Traded for walls for a horizon line so wide. Got a tank of gas and nowhere left to hide. Engine sings the sermon, tires pray the song. Searching for a stillness to replace the storm. Click a shutter, gotta log the starting point. Got the blueprint of a soul on
on a single joint. Helmet down, a prayer to the unseen hand. Gotta trust the path that stretches through this land. I ride my faith on a rumbling chrome. Nature's cathedral is taking me home. From the desert's rust to the mountain's blue stain, washing off the damage in the acid rain. Gotta fill the pages, gotta frame the sky, screaming at the canyon as the eagles fly. Show me the curve, show me the climb. Where's next? It's always where's next this time. Find a correct form of a kind, its own design. Felt the ancient air on shoulders that were mine. Steep climb to a lookout, saw the world retreat. Just a humble rider on the monarch seat. The light pollution faded, all the clutter gone. Just a silent majesty from dusk until the dawn. Every twist and hairpin's a moment I can't fake. Another sacred image for the logbook's sake. Creep the shutter, gotta log the resting point. Got the fingerprint of God on a rocky joint. Kickstand down, a breath for the journey's toll. Gotta let the wild replenish my tired soul. I ride my faith on a rumbling chrome. Nature's cathedral is taking me home. From the desert's rust to the mountain's blue stain, washing off the damage in the acid rain. Gotta fill the pages, gotta frame the sky, screaming at the canyon as the eagles fly. Show me the curve, show me the climb. Where's next? It's always where's next this time. The road less traveled isn't drawn on any chart. It's just a holy whisper to a searching heart. The map is in the spirit, the compass is the light. Every hidden canyon's where the faith gets bright. 'Cause the next discovery is the lesson I must keep. That the greatest sights are earned when the road gets steep. I ride my faith on a rumbling chrome. Nature's cathedral is taking me home. Gotta fill the pages, gotta frame the sky. I scream it at the canyon as the eagles fly. Show me the curve, show me the climb. Where's next? It's always where's next this time. It's always where's next this
Oh. At ito na nga, nakabalik na kami mula sa may pinakadulo ng Takadang, no? At nalagpasan na namin tong pinakamahirap na part pagka inakyat mo tong third gate. So pababa na kami ng Kibungan via Baguio City. Ang daan namin. So kinaya ng ano natin XR 150 na loaded. MMC malakas, solid, no? Onyok. Ito na, daanan na naman natin ang second and first gate.